Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Hulikam ang karambola ng 3 sasakyan sa San Fabian, Pangasinan. Chris, may casualty ba sa insidente? Rafi, nasawi ang 2 motorcycle rider na sangkot dyan. Sa kuha ng CCTV, kita ang unang motorsiklo na patawid sa kalsada sa barangay Kayanga. Maya-maya pa nasalpok ito ng 2 motorsiklo na mabilis ang takbo. Tumila po ng mga rider sa kalsada. Sakto namang parating ang isang SUV at nasagasaan ng 2. Dead on arrival sila sa ospital. Inihanda na ang reklamong isasampa laban sa driver ng SUV na nasa kustudiya na ng pulisya. Sinusubukan pa siyang kunan ng pahayag. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Sugatan sa pananaksak ng pinsan niyang isang lalaki sa Zamboanga City. Cecil, bakit daw nagamok yung suspect? Rafi, nagwala raw ang sospek sa paniniwalang susugurin siya ng mga katrabaho. Kwento ng biktima, buong araw nagtago sa loob ng banyo nila ang sospek nitong Miyerkules. Takot daw siyang mapag-initan ng mga katrabaho sa minahan matapos silang may matagpuan umanong ginto. Kinabukasan, kumuha raw ng 2 kutsilyo ang sospek at nagwala. Pinakalma siya ng biktima. Doon na nasaksak ang biktima ng 3 beses. Isang rumispunding pulis ang inatake din ng sospek. Ligtas naman ang pulis dahil sa suot na vest. Dahil sa pag-aamok, binaril ng isa pang pulis ang sospek. Ginagamot na ang sospek sa ospital. Wala pa siyang pahayag. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Ipinagdiriwang din ang pista ng Poong Jesus Nazareno sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, daan-daang deboto ang nakikipagbahagi sa lokal na bersyon ng traslasyon. Dumayo pa ang ilan sa kanila, bitbit din ang kanya-kanyang kwento ng debosyon. Inaasahang aabutin ng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi bago matapos ang traslasyon doon. Maaga namang natapos ang traslasyon sa Davao City. Mula alas 4 hanggang alas 6:30 ng umaga kanina, inilibot ang replika ng imahe ng Poong Jesus Nazareno hanggang maibalik ito sa Black Nazarene Chapel sa syudad. May nakatakda pang misa roon para sa pista mamayang alas 7 ng gabi. Ito ang GMA Regional TV News. Nakiisa sa pista ng Poong Jesus Nazareno ngayong araw ang ilang deboto sa Balanga, Bataan. Yan ang pahipo sa replika ng imahen ng Poon sa St. Joseph Cathedral. Nag-alay ng dasal at nagsabit ng mga sampagita ang mga deboto. Magkakaroon din ng traslasyon ng Poon sa Balanga pagkatapos ng 5:30 p.m. Mass mamaya. Sa Binmali naman dito sa Pangasinan, ramdam din ang masidhing pananampalataya ng mga deboto ng Poon. Inilibot ang imahen sa iba't ibang barangay roon bago ang pista ng Jesus Nazareno ngayong Biyernes. Mamayang hapon naman ang misa at prosesyon mula sa Jesus the Nazarene Parish Church. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado sa Malasiki dito sa Pangasinan ang isang negosyante dahil sa kasong syndicated estafa. Ayon sa pulisya, inulan ng reklamo ang kumpanya ng akusado na sangkot umano sa illegal investment scheme. Humigit kumulang 10,000 katao ang namuhunan sa nasabing kumpanya. Hindi na umarap sa kamera ang negosyante pero inamin niyang mali ang hindi niya pagsunod sa payout ng kanyang mga kliyente. Humingi siya ng paumanhin sa kanila. Aniya nagkataon lang umano na may hindi siya naasikasong papeles at hindi raw niya tinakbuhan ang mga paratang laban sa kanya. Nauna nang nakasuhan ang negosyante noong May 2025 dahil umano sa pagpapatakbo ng cryptocurrency investment scheme na walang kaukulang permit. Kasalukuyang nakapiit sa custodial facility ng Malasiki Police Station ang akusado. Mula rito sa Cebu City, abot hanggang dyan sa Metro Manila ang Sinulog Fever. Sa Taguig, nagpatikim ang grupong Baguitos Tribe mula sa Mandaluyong ng makulay na selebrasyon sa pamamagitan ng isang dance performance. Ayon sa Sinulog Foundation, gusto nilang hikayatin ang mga Pinoy sa iba't ibang parte ng bansa na makisaya sa Sinulog Festival.
Kung team bahay naman kayo, pwedeng makipit senior sa pamamagitan ng live stream ng GMA Regional TV sa aming website, YouTube channel at Facebook pages. Simula yan 1 p.m. sa January 18, linggo po yan.